Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Morning po. Good morning po. Bagamat sa labas ay medyo makulimlim at umaambon-ambon, ay minarapat po ng ating Panginoon na tayo narito sa loob ng sambahan at tayo makapanambahan po sa Kanya. Naniya ka po ang lahat na yumuko at tayo manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagkalinga, sa iyong pagmamahal, na hindi nagmamaliw, Panginoon, bagamat kami ay mga nagkukulang sa iyo, kami nagkakasala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, nga mula sa aming mga kasalanan ito, na maaaring maglayo sa iyo sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa provision mo na kung kami ay lalapit at hihingi na kapatawaran at ito'y tubo sa aming mga puso, ay ikaw ay magpapatawad sa aming mga kasalanan. Ganun po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito na gaya nga na amin nabanggit ay makulimlim, ngunit kami ay narito at kami ay handang manambahan sa iyo. Ganun, Panginoon, dalangin din po namin na aming mga kapatiran na nasa kanilang mga daan, papunta po rito, Panginoon, kung paano ang pag-iingat mo sa bawat sa amin na narito na, ay ganyan po, Panginoon, ang aming dalangin na pag-iingat sa kanila. Ganyan, Panginoon, na dalangin din po namin ang bawat isa na ihanda mo ang aming mga puso at isipan sa aming tatanggaping mensahe buhat sa iyong anak na itatayo sa aming harapan. Na, Panginoon, mula sa aming mga natutunan, mula sa kawikaan, ay ito hindi lamang humamon sa aming mga sarili, kundi ito ay unti-unting nagbabago sa aming paningin, nagbabago sa aming puso, manibagong perspektibo sa buhay, Panginoon, na siyang higit pa lalo, Panginoon, ang aming sidhing pagmamahal at pagsasagawa ng iyong gawain dito sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin din po namin ang bawat isa na ikaw, Panginoon, ang lagi sumama sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo na ito ng iyong pag-iingat, pagsubaybay at pagpapala. Dalangin din po namin, Panginoon, itong aming gawain na ito, magbigay ito ng kaluguran, maitaas nawa namin ang iyong pangalan sa bawat bahagi ng aming programa. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayon po ay tayo ay bumati. Ano po? So, narito po sa ating program, So, ayan, memory verse. Nandiyan naman po yung ating memory verse. Kabisado na po ba natin ito? Sa John 14:21. Sabi dyan, whoever has a command and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. So, it's all about love. The reason why we are here today is not because we just wanted to, but because we love God. Yan po ang lagi na parang common denominator lagi. Mahal natin ang Panginoon, kaya po tayo narito. Wala pong iba. Hindi po dahil sa katabi natin o sa mga kasama po natin. Ito ay, ang ultimate factor po ay ang Panginoon, ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. So, naroon pa rin po tayo sa ating tema sa buong buwan ng Marso at Abril, yung Nuggets of Wisdom and Proverbs. Nandito po So, hanggang ngayong araw ay tutuloy pa rin po tayo sa ating pag-aaral sa Kawikaan o Aklat ng Kawikaan. Ayan po, So, maraming salamat po sa ating lunch sponsor for today po, Si Kuya Aaron na nag-celebrate na kanyang birthday din po. Maraming salamat po. And Ronnie, good morning and thank you po. And also, thank you in advance sa ating mga naka-assign sa sa kitchen, yung ating mga kitchen dishwashers, yung mga nasa compound po ni Ernesto Santos. Madami po yan. Ewan ko po kung baka mamaya makintab na po yung likod. Kasi madami po sila. Ayan po. So next, patuloy po nating ina-anunsyo yung ating nalalapit na annual family camp. Okay po, ito po ay naka-schedule sa May 9 to 11. Okay po, lapit na po, Ang tema natin ay Finish the Race Together. So kung last year ay naroon po tayo at kasama, di ba, kaugnay po ito ng ating tema nung nakaraang taon. Okay, sabi doon finish the race. Pero dito, merong word na nabago, may nadagdag. Ano po ba yung ibig sabihin ng finish the race together? That means the church
accomplishing a common task. So yan po yung alamin natin mula sa ating mga tagapagsalita, okay po, doon sa camp. So huwag po tayong mawawala. Meron na po tayong confirmed 51 na po, 51 up to date, 51 attendees. Ayan po, so finish the task together. Ang ating pong tema ay matatagpuan sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 20, verse 24. Ayan po, And then ngayon din pong parating na Abril ay meron po tayong mga schedules. Pakilagay na po sa ating, kung meron po tayong notebook, pakilagay po natin yung ating special schedules. April 16, ito po yung ating ginagawang 7 last words of Jesus. Every, Holy Wednesday. Ayan po. Sa ganap na ikasyam ng umaga. And then po sa darating na April 20, ito naman po ang ating Resurrection Sunday. Ito po yung parang, bukod sa Pasko, ito po yung isang bagay na dapat nilook after ng mga Kristiyano. Okay po? Kasi kung hindi po nangyari yan, para meron ng Pasko, di wala rin po. Walang saysay ang ating po pananampalataya kung wala po yan. Okay po? Then, sa susunod na buwan, ito po ang ating mga tagapanguna. Nariyan din po ang mga tagapagbigay ng ating tanging bilang. So, nariyan po, So, sa 6, we have Predicator Armando Cruz, Presider, 13, si Kuya Aaron, 20, si Kuya EJ, and then sa 27, si Kuya Mandy. And then for the special number, we have Marisa, Eric, Kuya Mandy, tsaka si Kuya EJ. Ayan po, So, kaya nyo po sila ma-miss, linggo-linggo po tayo narito. Ano po? And then, syempre, nariyan yung ating mga celebrators. Ano po? So, batiin po natin ng masigla, ng masaya ang ating mga tagapagdiwa ng kanilang kaarawan, si Attorney Jury. Okay? Maraming salamat, Noong nakaraang linggo, siya yung ating nagpagsalita at birthday niya pala, Then we also have kapatid na Emmanuel Hipolito, nasa Australia. Ayan po. Happy birthday po. Then si Kuya Aaron, bayitin natin si Kuya Aaron. Ano kaya yung ulam? Then si Ate Pauline. Nandiyan ba si Ate Pauline? Baka nagre-reseta pa. Then si Micah. And then si Hesed. And happy birthday. And also to our celebrators ng kanilang wedding anniversary, si Kuya Pio, nakasama na natin Panginoon, at si Ate Cecil. Nakasama naman natin ngayon. Okay po? Dito ka lang po, ha? Ayan, dito ka lang po muna. Ito naman po yung ating financial report. So, ang pumasok po ay nasa 15,540. Ang lumabas naman po ay 14,391. So, meron naman po tayong na-save na hindi naman po talaga natin isi-save kasi gagamitin pa rin naman po natin yan sa susunod. Yan po ang kagandahan po, So, patuloy lang po tayo sa pagtangkilik ng ating mga gawain, lalo na sa pagbibigay, bilang demonstration na rin po ng ating love sa ating Panginoon at sa pagtupad ng utos niya na rin po. Okay po? So, karagdagan lang po, wala po siya dun sa program. Magsasagawa po tayo ng ating kinagawian na Vacation Bible School. Ito po ay ipaplansyahin pa po namin yung pinaka-date, pero ang target po talaga namin ay nasa May. Kaya lang, pinapanalangin namin na sana hindi dun sa mga schedules ng ating mga magiging teachers. Tulungan niyo po kami sa panalangin, lalo sa mga kabataan. At ganoon din po, speaking of kabataan, tayo po ay natutuwa at kahit na bago pa lang, newly installed pa lang po ang ating mga officers, ay nagkaroon na po sila ng parang discussions and they come up with a decision na starting on April, they decided to conduct a Bible study every second and fourth week of the month. So simula po, Abril po yan, and ako po ang mangunguna. Ninaalam na rin po nila kay Pastor Santos po yan. So sabi po ni Press, meron po ata siya ipapipirma to make it parang formal, parang official siya. Pero nakakatuwa po. Palapakan po natin ang Panginoon una, and then yung ating mga tagapanguna. Okay po? So pagpatuloy po natin yan. Ayan po ay para sa kabutihan din ng iglesia sa kabuuan. Okay po? Meron po tayo nakalimutan. Ayan yung quote of the week. Tandaan po natin, Trust in the Lord with all your heart. Okay po? Hindi po kahinaan ang pagdidepende, lalo na sa Panginoon. Sa tao, huwag tayong dumepende. Pero sa Diyos, makakaasa po tayo palagi.
Okay po. So, tinatawagan po ang ating mga tagapanguna para naman po sa pag-aawitan. So, tawagin mo natin sila Kuya AJ, Ate Beth. Okay po. So, maaari na po tayo makatayo. Ngayon naman po, para tayo pangunahan sa ating paglapit sa harapan ng ating Panginoon para sa ating panalangin. Kung tayo po ay may mga panalangin para sa ating mga sarili, sa ating mga minamahal sa buhay, o mga panalangin pagpapasalamat, o tanging kahilingan, ay huwag po tayo makinawa na lumapit sa Panginoon. At para po tayo pangunahan, ay tinatawagan po sa harap. At awit po naman tayo ng ating pastoral song. Ayan, alam po may magagawa ang Diyos at kasunod po nito ang ating panguna ng panalangin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin tayo ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Natawagan po natin ang ating pastor, Armando Santos. Amen. Maganda yung mensahe ng ating inawit kanina. Give them all to Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbow? Give them all to Jesus. Yun naman talaga ang gusto ng God. Yung kilalanin natin ang kanyang kahabagan at yung kanyang paanyaya. Sinabi nga ni Jesus sa Matthew 18:24, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at napapagal, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. We can only find peace of mind, peace of our heart from God. No other sources of peace that can replace what God's peace is all about. Kaya sa ating panalangin, ating dalhin sa ating Panginoon ang ating pasasalamat, ang ating pakiusap, ang ating kalungkutan, ang mga hamon at mga bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin. Amen po ba? Amen. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po na in every circumstance, every situation in life, we can always, Lord, rely on your goodness and faithfulness. We can always, Lord, draw strength from the promise and commitment of Jesus Christ in Matthew 11:28, when He said, "Come to me, all you that are heavily laden, and peace is available to you." Sa umagang ito, aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo corporately as a church. Una, Lord, pasalamatan ka sa iyong mga kagandahang loob
sa amin, sa iba't ibang anyo, iba't ibang paraan, iba't ibang uri, Panginoon. Sabi nga po ni Pablo, in every situations, we must always be thankful to you. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatid namin na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Si Aaron, si Pauline, si Noel, si Hesed, pati yung wedding anniversary, supposedly 45 years ni Pio at ni Cecil. Si Micah, Lord, we thank you for all these wonderful children of yours. Celebrating, Lord, yung kanilang mga milestone sa buhay, even as we pray, Lord, that you will continue to guide them, protect them, bless them. At nawa, Panginoon, makita nila na ang birthday, ang anniversary, ay panahon upang pasalamatan ka sa mga blessing mo sa kanila. At pasalamatan ka sa marami pang blessing na ibibigay mo sa kanila. And we pray, Lord, that may you continue to hold them in the hollow of your hands, keeping them safe, healthy, and strong. Panginoon, we commiserate sa kalungkutan ng De Las Llagas family. Dahil po sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, ng kanilang magulang, we pray for Ariel and his siblings that they will, Lord, receive your blessings during this time of sadness in their family. Ngayon din, Panginoon, yung nadaramang kalungkutan ni Mercy because balain niya yung namayapa. We pray, Lord, na nawa ay makita nila na ang buhay ay may katapusan. At ang hamon ay magamit ang buhay, samantalang narito kami sa daigdig sa aming tamang relasyon sa iyo at sa aming kapwa. Narito sa harapan, Panginoon, ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Many of us, Lord, in this church, ay mayroong mga karamdaman, iba't ibang uri, iba't ibang bahagi ng aming mga katawan, especially ang aming mga senior citizens, na generally people would say, bahagi yan ng pagtanda. Subalit, Panginoon, meron din kami mga batang miyembro na may mga karamdaman. We pray, Lord, that they will experience our God as our Jehovah Rapha. Magpapagaling sa aming karamdaman. Even, Lord, we pray na basbasan mo yung mga gamot, yung mga pagkain na amin pong tinatanggap, maging kasangkapan ng iyong pagpapagaling. Ilan dito, Panginoon, ay narito sa church, si Ate Hirang, si Ate Piling, si Baby Cruz, si Junior, maging si Presi na nasa Canada, si Pastor Eli, at iba pa, Panginoon. Touch them with your hands. Of course, they will not see your hands, but they will feel the power of your touch. And they know, si Boy, si Marisa, si Cosme, they will know that you will never let them on their own. You will never leave them. You will never forsake them. You are our great physician, Lord. We also would like to pray for our members who may be going through rough times, challenges. Oo, Panginoon, mag-usap ka sa kanila. Ikaw magbigay ng assurance na anuman ang kanilang dinadalang suliranin, pagsubok, may katapat na katugunan siya. If only we will be
most humble before you, most worshipful before you, Lord, obedient, doing what you want us to do, and we will carry on and we will overcome whatever challenges we have. Anumang pagsubok meron, Panginoon, tulungan mo sila patuloy na manampalataya sa iyo. We also pray, Lord, for your children who may be asking for direction ng kanilang buhay, kanilang direksyon, that you will, Lord, provide them with wisdom to know the road to travel, that will lead them, Lord, to right path. Sa kanilang mga opisina, pagpalain mo sila, Panginoon, na mapagtagumpayan nila yung mga responsibilities on their shoulders, especially those children of yours in this church na mayroong mga managerial responsibilities, that you will, Lord, provide them with wisdom and prudence as they lead their respective companies or departments in a humble way. Panginoon, we also would like to pray for our loved ones who are abroad. Oh, some of them, Lord, we can know their names, Michael, si Jonah, si Jobicel, Lord, si Rel, si Patty, si Dennis, Lord, si Roy, and some of them, Lord, you know their names, you know their situations. Lord, we pray that you will always be with them, keeping them, watching over them, Lord. And we pray that maalala nila na saan man sila naroon, we have the same God here in the Philippines and in the countries where they are. And that, Lord, help them remember that as your children, they should know the limit of what they can do or what they must do in their life. Bless each one of us today, Lord. Bigyan mo ng katugunan ang mga request nila na dinadala nila sa iyo sa umagang ito. May your peace, may your grace, may your mercy be upon them, Lord, even as they will return back to their respective seats. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Patuloy po natin parangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdala ng ating mga ikapu at mga pangako sa Panginoon. At upang bigyan daan na rin ng ating Panginoon na kanyang tuparin ang kanyang ipinangako sa bawat isa, na kung tayo magbibigay ng may ngiti, ng kaligayahan sa ating mga puso, ay tutop din niya ang kanyang ipinangako. Bibigyan niya tayo, siksik, liglig at umaapaw pa. Higit pa sa ating mga inaasahan at mga hinihiling. So habang tayo nakakapakinig ng tugtugin, ay malaya po tayo makakalapit sa harapan upang dalhin at idulot ang ating mga kaloob sa harapan ng ating Panginoon. Saglit na manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito, Panginoon, at sa kakayanan ng bawat isa na makapagkaloob at magbalik ng bahagi ng aming mga tinatangkilik. Bilang pagkilala, Panginoon, na ang lahat ng bagay na ito ay nagbuhat sa iyo. At marapat lamang na aming ibalik para sa ganoon ay magamit din ito sa ibang mga gawain.
Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nagbigay at palaguin mo pa, Panginoon, ang kanilang mga tinatangkilik. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, EJ. Na-operahan pa yan. Alam niyo yung kantang yon, ang original singer noon ay si Frankie Lane. I don't know if you can remember the name Frankie Lane. Yung mga matatanda, maalala yan. He's a very good singer and he was the one who recorded this. Pero parang mas maganda yung version ni EJ kaysa kay Frankie Lane. Di ba, Lane? No? My friend. Ang tinutukoy na my friend yan ay si Jesus Christ, who will welcome you, who wants you to be welcomed by Jesus Christ sa langit. Ngayon. Ha? We will all be welcomed by Jesus Christ, our friend in heaven. But not today. Alam niyo, sa aking klase sa grade 5, meron kaming libro, Soaring to New Heights, in reading. Merong isang kwento doon about an emperor and a farmer. Yung emperor, meron siyang anak na babae na gusto niya makapag-asawa ng isang karapat-dapat. Ganun naman ang mga magulang eh. Lalo na pagka yung anak nasa 26 years old na. Meron ako mga kaklase, 3. Ang anak nila nasa 40 plus na, dalaga pa rin. Minsan sinasabi ko, pasensya na kayo, dadalawang anak kong lalaki ha. And it is always the desire. Yung siya nga doon, sabi niya, no, Pastor, kung ako may apo na, pag-aaralin ko dyan sa Providence. Si Dr. Tess, na officer sa Marikina Polytechnic College. Tsaka nagturo yan, naging vice president sa PLMAR. Pero gusto niya dito pag-aralin. Kasi walang apo eh. So this emperor, sabi niya, I will make an announcement sa ating kingdom. Anyone, hindi na hinahanap ng emperor kung college student, college graduate, guwapo, matalino. Anyone who will pass my 3 tests will be able to marry my daughter, and he will also be the new emperor of my kingdom. Wow, in advertisement sa buong kingdom, di ba? So Len, you remember that? Ngayon, maraming nagpunta, mga lalaki. Merong 3 magkakaibigan. Yung 2, sabi niya, let's try. Mag-ano tayo? Pumasok tayo sa contest. Baka tayo yung isa sa atin ang manalo, maging asawa ng prinsesa at maging emperor. So, sige. Pero punta natin si best friend natin, si Lon Fu. Pinuntahan si Lon Fu. Lon Fu! Si Lon Fu, farmer. Sabi niya, sama ka sa amin. Punta tayo sa kingdom, baka isa sa atin ang makapasa. Sabi ni Lon Fu, no, it's okay. I'm happy with what I'm doing as a farmer. Kayo na lang. So, hindi siya napilit. Yung 2, pumunta. Unfortunately, hindi nakapasa. And they were condemned to die. Yung emperor, bago patayin, kinukulong muna. Nabalitaan ni Lon Fu. So, ang ginawa ni Lon Fu, iniwan yung kanyang farm, nagbasta ng gamit para pumunta sa kingdom at sumali sa contest. Hindi para manalo at mapangasawa ng prinsesa, kundi mailigtas yung 2 kaibigan.
And in the process, marami pang pangyayari, but in the process, si Lon Pu was the only one who succeeded and was able to pass all the 3 tests by the emperor. Sabi ng emperor, okay, you will be my son-in-law. You will marry my princess. You will be the emperor. Sabi ni Lon Pu, no, hindi po yun ang aking dahilan. Ang dahilan po ng pagsali ko, manalo at mailigtas ko yung aking 2 kaibigan. So, if only you will free my 2 friends. Alam mo, emperor, pinalaya. Pero, yung emperor, hindi pumayag. No, you still marry my princess and you will still be the emperor. Si Lon Pu, pumayag na rin siya. Siya yung naging emperor, naging husband nung princess. Pero, napalaya yung 2 kaibigan. Lon Pu left his peaceful life, risked his life for his friends. Ang ganda, di ba? In the Bible, there is a story about a paralytic person. Gustong gumaling. Hindi naman siya makalakad. Bakit hindi siya makalakad? Paralytic ko nga eh. Wala namang wheelchair eh. Meron siyang kaibigan, 4. Sabi ng mga kaibigan, hey, our friend needs to be healed. Let's bring him to Jesus. So, ano ginawa ng mga kaibigan? Inilagay sa isang, ano tawag doon? Teheras ba yun? Kalong-kalong nila. Ano tawag doon? Duyan. Ayan, duyan. Ang problema, nakto. Hindi tayo makakapasok. Bakit? Yung bahay parang Good Neighbor Christian Fellowship. Punong-puno ng tao eh. Parang Good Neighbor Christian Fellowship Church, hindi tayo makapasok. Punong-puno ng tao. So, the friends, hindi nila iniwanan yung kaibigan. Ang ginawa nila, bumuta sa bubong. Imagine that. Di ibig sabihin, may gastos yun. Pangalawa, may risk yun na baka magalit yung may-ari ng bahay. Pangatlo, magalit yung ibang may sakit na nandun na. Pero they lowered the paralytic. Bakit sila gumaling? Bakit siya gumaling? Because Jesus, remember this, Jesus, nasa ano yun eh? Andyan yung verse nun eh. Jesus saw the faith of the friends. Nung makita ni Jesus yung pananampalataya ng mga kaibigan, pinagaling yung lumpo. Pinadilat niya yung lumpo. Pinalakad yung lumpo. Why am I sharing this to you? Because our topic today is about friendship. Now, there are 2 important lessons that we can learn from the book of Proverbs. Relationship. The right relationship of man to God. Di ba? If you will study, if you will go through the book analysis, ano sabi ko kanina sa Sunday School? 3 paraan on how we study the Word of God. Number 1, verse analysis. Yun ang ginagawa natin, di ba? Ina-analyze natin yung verse of the week. Ano ang verse of the week natin ngayon? John 14:21. Then another approach to study is chapter analysis. And the third is book analysis, which we are doing now. We are studying the book of Proverbs. Alam nyo, I appreciate
si baby. Pero ng notebook mo, baby. Alam nyo, if I were you, I would be encouraged by what baby is doing. Oh, wag kang kabahan. Ayan. Alam nyo, ginugupit niya yung memory verse at niligay niya. You see? 2 Corinthians 5:17, memory verse number 2, Galatians 2:20, memory verse number 3, Romans 12:1. Nasa notebook. Dagdagan ng kanyang lumpiang Shanghai, ha? Oh, ilan sa inyo nakaisip nito? Only baby. Oh, see? Kaya sa camp, dahil siya ginawa mo, 100% pa rin. See? Let's put our hands together for baby. Si baby, every Wednesday sa prayer meeting, she will always ask for God's mercy na tanggalin ng God ang sakit ng kanyang tuhod. Dahil hirap siyang tumayo, hirap siyang lumakad, pero si baby is one of those very few who come to church on Sundays early. Early. And if you will look at her when we sing our praise and worship song, she even raises her hands na parang walang masakit. Kaya nga ang prayer natin para mapatunayan niya talaga yung loyalty niya sa God, huwag na siyang gumaling Baka kung gumaling punta sa kung saan-saan Di ba? But God will, sabi ko sa kanya, pagdating sa camp, maligo ka sa swimming pool, gagaling ka. Sabi niya, ang lamig ng tubig dun Mag-jacket ka. Ha? Okay. How many attendees? 51 who trust God that they will have money to pay the full fee. 51. You see? Oh. It's not the money. It's what they will experience in the camp. Okay? Meron akong isang fellowship person every Thursday. Gusto niya makarating sa camp, makita niya yung camp na dinidescribe ko. Kanya. Sabi ko sa kanya, no problem. Just come and you will see. Okay? Okay. Now, relationship. Our rightful relationship with God. Ano sabi? We should have an deep respect to God. Di ba? We must have a deep respect to God. And second, yung sinabi ni Solomon sa Proverbs 17:17. But before I continue, number one, after our worship, yung GNCF professionals, I want to meet you. Okay? Sino nga yung nasa GNCF professional group? 1, 2, 3, 4. Jen, di ba? 5, 6. Sino pa? Di ba nando ka rin, Beth? Alam niyo bakit? Pipiliin ninyo ano yung sa 7 last words ang inyong i-message. Di ba last year kayo? This year kayo din ang magme-message. But this time, naka-online na tayo. Kasi marami yung nagsabi sa akin, nang hinayang sila, hindi nila narinig yung mga messages on the 7 last words ng ating GNCF professionals. Kaya mamaya, magkikita-kita tayo dito. Okay ba? Good. Okay. Now, si Solomon, meron siya sinabi,
sa Proverbs 17:17. Ayan, no? Dalawang relationship. It focus on relationship with God, with people. At meron sinabi si Solomon sa Proverbs 17:17. Ano sabi niya sa Proverbs 17:17? A friend loves at all times. A friend loves at all times. Kaya nga, yung aking unang tayo dito, sabi ko sa inyo, ang theme natin sa aking series, value, friendship, ano isa? Treasure your friends. Everybody say, value friendship. Value friendship. Treasure your friends. See? Ako, alam nyo, meron nung kaibigan. Sabi nga niya, pag si Armand ang magpapapirma sa akin, pikit mata yan, kahit nasa tissue paper, pipirmahan ko yan. Si Benji Atilano yun. Okay? Hanggang ngayon, kaibigan ko yun. We became friends in the 70s. Meron din ako isang kaibigan, kumpare ko din. No? Sabi ko na sa inyo ito eh. Noong 1997, na-operahan si Ate Puring, nabali yung clavicle niya. Clavicle? Clavicle sa St. Luke's. Dumating siya. Kasama yung wife. Armand, can I talk to you outside? Kaya, binigyan niya ako ng cheque. Pay to cash. 50,000. Sabi niya, you use this. Huh? No, pay me when you are able. Okay? 50,000 in 1997. Magkano na value ngayon nun? Di ba? Eh, noong 1997, magkano lang ang isang bagong kotse? Pero, he gave me 50,000 pesos. Pero alam nyo, sinauli ko sa kanya yun. Ano ko, poor? Hindi. Kasi sinagot ng company. Sinauli. No, sabi niya, use it. Use it. No, it's okay. Meron ako isang kaibigan. 1970s, ha? Tinanong ko sa aming sekretary, andito ba si Benji? Wala, sir eh. Ganun ba? Umalis ako. Dumating yun. Sir, hinahanap kayo ni Armand. Bakit? Wala akong sinabi eh. The following morning, nasa bahay namin yung apartment. May dalang pera. May dalang pera. 2,500 yata yun. Andun lang kami sa Boston, sa apartment. Maliliit pa siya na aeron nun. Oh, Benji. Yeah. Nagpunta ka doon sa office. Oh, yeah. Oh, here's the money. Ha? Na alam ko namang yung dahilan eh. Sabi ko, alam mo, sabi niya, bakit? Wala akong mabayad na apartment eh. Use this. See? Na-feel niya. Na kaya ko siya hinahanap, meron akong kailangan. At na-feel niya na ang kailangan ko, pera. Hindi niya alam na ako kailangan ko magbayad ng apartment. Otherwise, see? That's friend. Kaibigan. Meron ako isang kaibigan, kumpare ko din, mga ninong nila yun eh. Pag meron kaming conference, mula sa Quezon City, Quezon City na kami, pupunta sa aming bahay, sa apartment, susunduin ako para sabay kaming dadating sa conference area. See? That's the kind of friends I treasure. Yeah. Kaya, yung iba kong mga kaibigan, mga klase ko ng elementary, hanggang ngayon magkakasama kami. Bukas pupunta rito, hihingi ng Indian mango. Kasi pupunta sila ng Cavite, sabi na, Pastor, mahirap ka namang anyayahan eh, kasi busy ka eh. Sabi ko, naku, tama-tama. Alam mo, masarap sa Cavite, sabi ko, mas masarap yung mangga namin.
sa church. Yung isa naming miyembro, ang tawag doon, Christian Manggong. Kasi napakasarap. Aba, gustong pumunta, kaya kahapon nagpakuha ako ng mangga. Andyan, kukunin nila. Okay? So these are the things that we must put in our hearts. The Bible says, a friend loves at all times. You know how Jesus Christ emphasized the importance of friends? Meron siyang sinabi eh. Sabi niya, andyan din niya sa aking, text. I will no longer call you, I will call you my friends, sabi ni Jesus Christ. From now on, you will all be my friends. Andito yan eh. Nakita niyo na? Ayan. You are my friends. You want Jesus to call you His friends? Sino sa atin ang gusto kaibigan ni Jesus? Sino sa atin gusto natin na kaibigan mo si Jesus? All of us. Sabi niya, you are my friends if you do what I command you. Okay? I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. As a friend of Jesus, as we love Jesus at all times, we must know what your friend wants you to do. Di ba? Ano ba gusto ni Jesus Christ? We must be obedient. Ano sabi sa John 14? If you have my commands and obeys them, you will be loved by my Father. I will also love you, and I will make myself clear towards you. Okay? I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. Kaya tayo, when we come to church, sabi ko kanina, ang ating pananambahan, nagsisimula sa alas 9. Tatlo ang bahagi ng ating pagsamba. 9 o'clock, our corporate prayer time. At 9:20, it is our corporate Bible study. At 10 o'clock, it is our corporate worship proper. Kaya ang ating worship hindi nagsisimula ng 10 o'clock. It starts at 9 o'clock hanggang 11:30. Hindi po ba? Nagagawa nga nila ng mga matatanda Nagagawa na yung matandang baby, matandang Lydia, matandang Hirang, di ba? Matandang Cosme. Yung mga hindi matatanda, hindi ba magagawa yun? 9 o'clock. Wala namang ulan pagka Sunday dito. Hindi bale kung maulan. Wala namang... Meron ba tayong Sunday na marakas ang ulan? Wala. Kanina, drizzle lang yun para lalo lumamig ang kapaligiran. I have called you friends. Okay? You are my friends if you do what I command you to do. At alam naman natin lahat kung ano ang gusto ni Jesus Christ na gawin natin We have been studying all of this. Ang kailangan na lang, implementation Di ba? Ano ba sabi ko kanina sa Sunday School? Ang pagmamahal mo sa magulang mo, yung susundin mo sila. Ang pagmamahal natin sa Diyos, yung susundin natin siya. See? Hindi yung susuwagin mo siya. May mga anak, imbis na sundin ng magulang, sinusuwag ang magulang. We do not do that to God. Because He is a friend. You do not do that to your friends. Ngayon,
Merong mga bagay na kailangan nating malaman. Ano ba ang description ng isang kaibigan? How many of you have friends? Yan. Iba yung acquaintance sa friend. Marami tayong acquaintance, kakilala. Pero dapat marami din tayong friends. Tayo dito, sa ating kalipunan, we are all friends. Ha? We are all friends. Ngayon, merong description ang isang friend. Tingnan natin. A friend is someone who is always loving and supportive. Ayan. Especially during difficult times. Kaya ko nabanggit si Lon Fu. Always, hindi sinasabing loving at times. Always, at all times, you love your friend. You support your friends. Si Aaron, may friend niya, parang kapatid niya eh. Nung nag-aaral siya sa college, kailangan na kumain ng lunch, pupunta yan sa school. Kakain ng lunch, papalista sa mami niya. Si Darwin, di ba? Parang kapatid niya yun. Parang anak namin yun, si Darwin. Nasa ano na yun, nasa Chicago. Okay? Ano pa? So, tanongin natin sila do you always love? We know we love, pero if we do not do it, it's nothing. Di ba? It's nothing. A true friend is someone who is always loving and supportive. Hindi overbearing ang isang friend. Hindi siya ayaw niyang siya maging parang Panginoon ng kanyang kaibigan na siya lamang ang susundin, no? It's not. Number 2, a faithful friend is as valuable as a family member. Parang kasing halaga ng pagiging kapamilya. Okay? Ang ganda nun, di ba? As valuable as a family members. It is a call for us to ask ourselves, how do we value our friends? Number 3, a friend who loves at all times is a friend who loves even in times of hardship and trial. See? Even in times of hardship and trial. Sabi nga, a friend in need is a friend indeed. If your friend is in need, hindi mo yan, you will not desert him or her. But you will embrace him or embrace her because he needs your help. Okay? Hindi yung i-dismiss mo siya, no? Sa abot ng iyong kakayahan. At hindi ka kaibigan dahil meron kang napapakinabangan sa kanya. Tandaan natin yun, ha? You do not befriend a person because you know you can get something from him or from her. But rather, you can give something to her or to him. Number 4, a genuine friend. Hindi basta, ito mayroong may mga adjectives. Hindi basta friend. A genuine friend. Pag sinabing genuine, in and out, kaibigan mo siya. Will exhibit unselfish, sacrificial love by staying at our side
despite adversity. Si Jonathan, kilala niyo si Jonathan? Anak siya ni kumparing Saul. Kilala niyo si Saul? Kumpare ko yun eh. Si Haring Saul, galit na galit kay David. Gusto niyang patayin si David. Gusto niyang puksain si David. Naiinggit siya kay David. Kasi sa tingin niya, mas gusto ng tao si David kaysa sa kanya. Sabi ng tao, si Saul pumatay ng 1,000, si David pumatay ng 10,000. O ikaw yung hari, ma-insecure ka. So ayaw niya kay David. Pero si Saul may anak. Sino anak ni Saul? Si Jonathan. Si Jonathan, kaibigan niya si David. At dahil mahal niya si David, bilang kaibigan, sinasabi niya yung plano ng tatay niya. Kaya si David nakakalibre sa pag-uusig. Dahil pinoprotektahan ni Jonathan. Okay? In times of adversity, Jonathan proved to be a genuine friend of David. Kaya naman si David, sabi niya, as long as I can, your family, Jonathan, will be saved. Safe. No one will intimidate, no one will go against your family. Sabi ni David. Okay? Di ba minsan sabi ni David, parang gusto ko yung tubig sa Bethlehem eh. Sa balon. Eh yun eh nakukubkob ng kalaban. Sabi nung mga tauhan ni David, uy, narinig mo yung sabi ni David, gusto niya ng tubig. O, yung 3 doon, nagpunta. They risked their lives to get water. Dahil nasabi ni David, namimiss ko na yung tubig doon. So, kumuha sila. Hindi sila nakita ng mga kalaban at dinala kay David. Sabi, David, ito yung tubig na narinig namin na parang gusto mo eh. Ito. Sabi ni David, sana bumili na lang kayo ng bottled water. Hindi ininom ni David. See? The 3 friends risked their lives to get water for David because they heard David longing for that water. But si David, instead, he dedicated the water to God. Sapagkat to him, to David, that water symbolized the danger, the unselfishness, the love of his friends, and he dedicated it to God. See? Can you do that? Risking your life? Di ba? Last one. The bond that unites such friends is not weakened by tests. Rather, it is strengthened thanks to increased love and respect. See? Diyan na may measure ang strength ng pag-ibig na magkaibigan sa isa't isa during a testing period. Now, tayo, as we become friends to others, we've got to show them what kind of friends we are. We are Christian friends. Ng ating pag-ibig sa kapwa, just as we love God, ang ating pag-ibig sa kapwa should be sacrificial. Should be unconditional. Hindi ba? Hindi naman kailangan marami kang friends. Ang importante, yung quality of friendship. Okay? Kami ni Ate Puring hindi naman kami naging mag-steady kagad Naging magkaibigan muna kami. Kami yung typical na magkaibigan na nagkaibigan. See? 1969,
70, 71, 72. We were just friends. Oh. Kahit na tinitingnan niya ako ng malakit, kaibigan. Kaya bago kami naging mag-steady, magkaibigan muna kami. See? Sa May 22, 49 years na kami na magkaibigan, na nagkaibigan. See? Hindi ba? Friendship should last that long. Yung mga kaibigan ko, nag-graduate kami noong 1961, 1965. Hanggang ngayon, magkakasama kami. Yung isa doon, nag-online pa sa atin. Ilan sila? 8 kami. 8 kami every Friday. We have our Bible study fellowship. Nung Biyernes, sabi niya, ang tagal nyo. Kasi umabot kami ng 2 hours eh. Sabi ko, maganda yung pinag-uusapan eh. Kaya nung gabi nito, tumawag ako sa iyo, di ba? Uy, kailangan ko ng mangga, ha? No, andyan na yung mangga. Kasi kukunin nila eh. Ay, kung wala akong mangga ipapakita, anong klaseng friend ako? Nagtalusira ako. Hindi ba? Oh, ganun lang yun eh. You have to let your friends know na you are genuine friends. You are true friends. A friend loves at all times. A friend is born for adversity. Pakiulit kayo Proverbs 17:17. Ayan. A friend loves at all times and a brother pala is born for adversity. Pagka may problema, parang kapatid mo siya, katulong ka niya, katulong mo siya. Hindi mo siya iiwanan. You never forsake your friend. You never dismiss your friend. Just as Jesus Christ never forsake us, that Jesus Christ never dismiss us. Hindi ka naman masunurin eh. Hindi ka naman gumagawa na dapat mo gawin eh. But Jesus Christ will never betray His friendship to us. Just as what E.J. sang. My friend is the King of all kings, and yet my friend is the King of kings, but He is our friend. My friend rules the earth and walks beside me. Someday, He will welcome me. How many of you want to be welcomed by our friend? Now. Yung kaibigan natin, nag-iintay na yun eh. Uy, yari na yung bahay mo eh. Oh. Patitira ko ito sa iba. But what joy it will be when we all get together in heaven, welcomed by our true friend. Our true friend is Jesus Christ. But while on earth, we also must have true friends. We must pass the test of Proverbs 17:17. A friend loves at all times. Everybody say, a friend, a brother. Yan. Okay. Amen po ba? Sa susunod na linggo, we will continue with the study of Proverbs. Pero 3 Sunday lang yon kasi yung Easter Sunday, siyempre, iba ang ating topic. Okay? Tandaan natin yun, ha? Good neighbor professionals, I want to meet you. Okay? After. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po because you called us your friends. Salamat, Panginoon, sapagkat ni-remind mo kami na we must have the desire not only to know your commands, but to obey your commands. Simply doing what you want us to do.
And we also thank you, Lord, for the reminder of Solomon to us that we should be friends that loves at all times. Help us, Lord, to value friendships, earthly friendships, and treasure our earthly friends. Because in heaven, we have our true friends in Jesus Christ. Tulungan mo kami sa Good Neighbor Christian Fellowship na ma-exercise namin ang description ng tunay na kaibigan sa aming kapwa. Tulungan mo kami, aming Diyos, na mabuhay, na nagbibigay sigla, nagbibigay buhay sa aming mga kaibigan. Help us, Lord, to pass the test of Proverbs 17:17. A friend loves at all times. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Thank you po, Pastor, sa maganda pong mensahe. So, muli, tandaan po natin, sabi nga po ron, ay bago po tayo tumingin o humanap ng kaibigan na kaya na binanggit doon, tingnan po muna natin ating sarili kung mayroon po ba tayo ng mga kalidad na nabanggit. Okay po, sabi ko nga sa mga klase ko, pag nasa school, it doesn't matter how many friends you have. Friends or friendship cannot be measured by the quantity of friends, but of the quality of friends you have. And that also calls for what kind of quality you are as a friend. Amen. So maganda po na nare-remind tayo, biblically speaking, ano po ba dapat ang isang kaibigan? Para naman po sa closing prayer and benediction, tinatawagan po natin muli ang ating Pastor Armando Santos. Tayo po ay magsipagyuko ng ating mga ulo. Let's close our eyes, but open our hearts to God. Aming Diyos at aming Ama, we will never stop thanking you, praising you, for you are our most treasured friend, as we are your treasured friends. Salamat amin Diyos na pinalalahanan mo kami sa sinabi ni Solomon, a friend loves at all times. Tulungan mo kami, aming Diyos, na maging karabat-dapat, na maging kaibigan mo at kaibigan ng aming kapwa. Na we love you, we love them 100%. Salamat amin Diyos sa isang mapayapang pananambahan na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa presensya ng iyong mga anak. Sunday after Sunday after Sunday, we are all here, Lord, with one purpose in life, to offer you our praises and to worship you in spirit and in truth. Sa kabila ng mga distansya ng aming mga tahanan to this church, Lord, you always gives us the desire, the motivation to come on Sunday to offer you our praise and our worship, as well as to fellowship with our friends in this church. Tulungan mo kami, aming Diyos, to live up with the name of Good Neighbor Christian Fellowship, to live up with the spirit on why this church has been formed. Salamat, Panginoon, sapagkat you can see that we are all families here. This is a family reunion church na ang iyong mga anak, family by family, ay narito. Magulang, anak, apo, we are all here, Lord, together, joyfully fellowshipping, joyfully serving, joyfully praising,
joyfully worshiping you. Lord, even as we prepare to go home after our lunch, ibigay mo sa amin, Panginoon, ang iyong basbas sa pamamagitan ng iyong lingkod. Tayo po tumayong lahat. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng Diyos. Naway patuloy tayong kahabagan ng Diyos at subaybayan. Naway patuloy tayong lingapin ng ating Diyos at bigyan tayo ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Yan po ay ating bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Bago po tayo manalangin para sa ating pagkain, mapo muna tayo. Nakalimutan ko pong ipaalala sa ating mga kaibigan, kapatid, kamag-anak na who are with us on Sunday online. Sa linggo po ay Communion Sunday. Kaya kayo po nasa online, I encourage you to also participate in our communion by preparing the communion element sa inyong mga bahay o tinitirhan. Be ready with your glass of juice and a piece of bread or biscuit para po sa panahon ng communion, kasama namin kayo na nagko-communion. Okay po ba mga kapatid online? Okay. Mag-thumbs up kayo. So, kasi po, I am sure na yung iba sa atin, we just participate na watching. Gusto ko, we participate doing it in your respective places. Amen po ba? Amen. Yan po lamang at tinatawagan ko muli si Romeo. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkain. Panginoon namin, muli nagpapasalamat kami sa araw po na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, na kami ay narito sa iyong bahay-sambahan, kami nakapanambahan sa iyo, naway na itaas namin ang iyong pangalan sa daong ito, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming kakainin. Ikaw, Panginoon, na magpala rito, maging kalakasan ito ng aming mga panlupang katawan na siya namin gagamitin sa mga gagawin pa po namin. Ngayon, Panginoon, dalangin din po namin ang mga nagdulot po nito, ang nag-sponsor, Panginoon, ikaw po magpala sa kanila sa lahat po na kanilang ginagawa. Ganyan din po, Panginoon, lahat po ng ito ay aming binabalik sa iyo na may pagpapasalamat sa tayong pangalan lamang na aming kaibigang si Jesu Cristo. Amen. Lakpakan po natin Panginoon.